May mga kwentong kailangang isalaysay o manatiling lihim habang buhay o kaya naman idaan sa publiko upang makapagbigay ng inspirasyon at mag-iwan ng leksyon upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay at makamit ang minimithing tagumpay. Ito ay Boarding House Stories. Latin Honors, simbolo ng matagumpay na pagtatapos sa isang akademya. Ito ang naabot ng isang kolehiyala na itatago natin sa pangalang Nika. Maraming salamat kung magagawi ka sa channel na ito. Pakishare na rin sa mga kaibigan mong may mga naging karanasan din sa isang boarding house. Si Nika ay isang working student, isang scholar, ulila sa ama, tanging ina at bunsong kapatid ang kasama niya sa maliit na bahay sa karatig bayan ng lungsod kung saan naroon ang pamantasan na pinapasukan niya. Nakakuha siya ng isang silid sa isang boarding house sa tapat lang ng pamantasan ngayon kung saan lahat ng co-ed o mga koleyala ang nakatira o umuupa. Apat sila sa silid na yon. Siya, si Connie, Ruby at Cindy, na ang huli ay kanyang naging matalik na kaibigan. Nursing ang kurso na kinukuha ng tatlo at siya naman ay political science. Ang nais ay makapagtapos upang makapagpatuloy siya ng pagkuha ng abogasya bilang masteral. Outgoing si Cindy, likas na batang 90s, uso panahon ang disco sa lungsod. Tuwing Huwebes ay libre ang entrance fee ng lahat ng mga estudyante sa universities sa nasabing syudad. Kaya naman, saling pusa rin si Nika tuwing Huwebes ng gabi sa tatlong kanyang ka-boardmates. At nililibre din siya ng mga ito sa latest drink. Mabuti at pinapayagan sila na makalabas ng landlady na lagi nilang nag-iiwan sa kanila ng warning na mag-ingat dahil mga babae sila, na siya naman nilang sinusunod. Enjoy lagi ang apat sa pagdidisco. Kasi ganun din ang trip ng mga kaklase nila sa university. Kailangan talagang mag-unwind dahil college na nga, marami na ang mga project sa kanilang ginagawa tulad ng term papers, reports, immersions sa mga karatig barangay at marami pang iba upang maipasa ang prelims, midterm, semi-final at final exams. Student leader din si Nika. Yan ang hindi kailangan ng kanyang BFF na si Cindy, maging ang kanyang mga ka-roommates o boardmates na sina Connie at Ruby dahil busy din sila sa duties nila sa public at private hospital sa lungsod dahil required bilang mga nursing students. Kaya ang routine nila sa bawat semester ay school at boarding house palagi at paminsan-minsan naman ang disco nights. Masekreto o malihim si Nika. Very secretive. Natanging si Cindy lamang ang kanyang solamenteng confidante o nakakakwentuhan ng kanyang mga pinakatago-tagong mga lihim. Buwanan na lang kung umuwi si Nika sa bahay nila. Wala pa noong cellphone man lang, pero nagagawa niya ng paraan na tumawag sa public phone upang kumustahin lagi ang kanyang nanay at ang kanyang bunsong kapatid kung hindi siya nakakauwi dahil sa pagkabisi niya sa pag-aaral, pagiging student leader at breadwinner na rin. Naging mahina na kasi ang katawan ng nanay niya dahil sa matinding trabaho bilang isang labandera, na siya namang ipinagtataka ng kanyang mga kabarangay. Dahil kahit hindi na nagtatrabaho ang nanay niya, ay napakupuni pa niya ang kanyang bahay. Hindi na sila nagkukulang sa pagkain. Saan ba daw sila kumukuha ng pera? Dahil estudyante pa lang si Nika. Yan ang palagi nilang paksa na mga chismosa sa kanilang barangay, na ipinagkikibit balikat na lang niya. Ang tanging hangad niya ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya.
Maganda din si Nika, ngunit itinatago niya ito sa simpleng pananamit niya. Mas napapahang ang mga kaklase niya, lalong-lalo ang mga kalalakihan dahil sa kanyang katalinuhan. Talino, ito ang kanyang ginamit upang matulungan niya ang kanyang pamilya. Alam ni Cindy ang ginagawa ni Nika tuwing sila ay pupunta sa diskuhan, tuwing Huwebes ng gabi. Ito ang sekretong malupit ni Nika. Kumapit siya sa isang makapangyarihang tao, sa isang politiko. Kapag nasa lungsod ito galing Maynila, kaagad niyang pinapatawag si Nika. Kahit 10 oras ng gabi, ito ay tumatawag sa beeper niya. Si Cindy ang tanging tao na nakakaalam na siya ay nakakalabas sa boarding house. Nakahanda na rin ang kotse nito na naghihintay sa kanya sa gate, na hindi nalalaman ng mga kasama niya sa kwarto, maging ng kanyang landlady. Siyempre, pagod lagi sina Ruby at Connie dahil lang sa duty sa mga hospitals. Ganito palagi ang nakasanayan na ni Cindy tuwing gabi, na si Nika ay isang escort girl ng isang politiko. Mabait din naman kasi si Congressman. Ito rin pala ang nagbigay sa kanya ng scholarship upang makapag-aral siya sa university. Naging praktikal lang si Nika. Kwento niya kay Cindy, marami mga kapangyarihang babae sa kasaysayan ng mundo na ginamit ang katalinuhan upang mamuno o pamunuan ng isang kaharian o bansa. Isa na rito si Cleopatra, ang makapangyarihang leader ng Ehipto noong mga sinaunang panahon. Ang tanging advice lang ni Cindy kay Nika ay alagaan niya ang sarili. Huwag magkasakit kung gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral, na sinusunod naman ito. Lagi siyang gumagamit ng contraceptives kung pisikal siyang ginagamit ng politiko. Sa mga functions nito ay kasama lagi si Nika at pinakikilala bilang kanyang protege. 4 na taon ang lumipas. Natapos ni Nika ang kanyang kurso na may pinakamataas na marka at karangalang natanggap bilang isang summa cum laude. Nakapagtapos na rin sina Cindy, Connie at Ruby, kung saan si Cindy ang siyang may baon ng lihim ng kanyang matalik na kaibigang si Nika. Matalinhaga pang sinabi ni Nika na maliban sa kanya, tanging ang boarding house at si God o ang Panginoong Diyos ang kanyang mga saksi sa mapanghas niyang paraan upang maabot ang tagumpay. Sa uling balita ko kay Nika, isa na siyang matagumpay na abogado at tumutulong sa mga mahihirap at mayroon na ring nabuong sariling pamilya. Kung gusto niyo ang mga kwentong tulad nito, mag-iwan po kayo ng reaksyon o opinyon o comment sa comment section. Maraming salamat po, hanggang sa muli dito sa Boarding House Stories.